isang babae sa loob ng inuupahang bahay sa may Pandakan. Dakong alas 6 ng umaga nang may-ari mismo ng paupahan nang mapansin ng walang tigil na pag-iyak ng sanggol ng biktima. Sa tulong ng ilang kapitbahay, dinala na sa punerarya ang bangkay ng hinanang kasisilang pa lamang na sanggol na nagngangalang Beatriz Santa Maria, 25 anyos. Ayon sa ilang residente, kailan lang huling nakita ang asawa ng biktima at di na muling nagpakita pa. Hinala ng ilang kapitbahay. Kasama ito sa natikdo ng mga pulis noong araw sa kasong hold up. Samantala, nananatiling malusog ang sanggol na kamangha-manghang natagpuan katabi ang bagong panak ng aso. Dinidilaan ba na animo parang isang tuta? Ayos ba tayo yan mga pare ko yung mga misis? Tuloy pa ba ang pangayan ng mga kandidato sa inyong mga... Hoy, kayong dalawang batugan, tumahihingi kayo dyan, ha? Para kayong mga boteng basyo, walang ginawa, kundi. Hoy, Edel, bukas katapusan na. Eh, may kulang ka pa nung 15, paano yan? Patong-patong na. Chang, baka kasi tapusin mo naman. Ang dami kasing aawasin, baka kulangan eh. Lintik na. Paano na yung utang mo kay Lenay? Eh, yung sa pahulugan mo. Ilan na yung araw yung di ka naguhulog, di ba? Sa kuryente pa, paano na? Ano ba yan, anak? Trabaho ka ng trabaho, tapos ang sweldo mo. Parang abonado pa ako sa pamasahe mo. Konting tiis na lang. Ay, hindi, puro tiis nga ginagawa ko. Pambihira ka, mahal lang ang presyo ng karne. Hoy, anong tiis-tiis? Ang dapat sa'yo, mag-isip-isip. Kung nagamit mo lang yung utak mo, hindi ka na magtatrabaho. Alam mo dito sa atin, kanya-kanyang gawa ng salbabida para mabuhay. Hay nako, hindi mo ako gayahin. Pare-pare tayong pusa, tayo nagkakalmutan. Sa tigre ka kumapit. Ano nga ba ang nagbubunsod sa tao upang isakripisyo niya ang kanyang sarili para sa iba? Karaniwan, material na bagay. Pagmamahal sa pamilya para mabuhay. Magtitiis maglakbay sa malayong bayan. Magsisilbi sa dinala kababayan. Pero kung iisipin mo, kung may kita mo ang isang malaking katotohanan, dito mismo sa atin, marami ang masigit na nangangailangan. Miss, ano ba? Sumabog na paano bigan ng asawa ko? Sandali lang ho ah. Sandali. Sandali. Sakit na ng tiyan ko. Oo nga, ano ba namang klaseng ospital to? Mamamatay na ang buhay ng asawa ko. Mamamatay na mga tao, wala pa rin nag-aasikaso. Mr., Mrs., sandali lang ho. Inuuna lang po namin yung mga delikado yung lagay. Sandali lang ho. Dok, pakipunta na Dok, naman Dok! sila. Pakiano naman yung asawa ko? Pakitingnan naman po, please. Sige na, oh. Kasi sumabog na paano bigan eh. Marami pa Tulungan naman. Kahit pakitingnan lang kahit sandali lang, Dok. Miss, butya naman wala pang kama dito. Miss, pasyensya ka na kasi marami kayong mga pasyente dito eh. Pero pag nabahante, sabihan ka kagad, ha? Sabihan ka. Teka! Nurse! Wala ba mag-aasikaso sa amin dito? Ano ba klase ospital to? Mrs., kanina ka pa sinabihan, di ka pa raw pwedeng ay manganganak. Pwede ka pa raw umuwi, sabi ng doktor. Ano pa uuwiin niyo ako? Eh, masakit na nga yung tiyan ko eh. Hindi Kung ka bigla pa akong nga manganak. Hindi ka pa nga manganganak. Kaya umuwi ka muna. Eh, masakit nga yung tiyan ko eh. Ito, bilhin nyo na lang. Mas maging maayos din ang lahat. Salamat. Sisi, ingat sa pagkain, ha? Morning. Uy, Adel. Teka, alam mo bang may gulo kanina? Yung aling nanganak nung isang araw. Ito, wawala. Kasi natangay daw ng iba yung anak niya tapos, nahanap kung sino itong mga eh. Yung namatay ng asawa. Asawa, kami yung inaasawa. Tricycle driver nga lang yung lalaki. Tapos dami pang kinakasama. Kawawa naman. Dati raw yung dancer sa beer house. Diyan sa kako. Kaya di mo malaman kung may ako sa bata. Sus!
Kaya pala no, nakita nung lalaki yung bata, hindi niya kamukha yung bata. Ito pa, masaklap. Baka nadali pa ng iba yun. Kaya pa naman mga anak niyo. Kung gusto yun eh. Pwede. Alam niyo kayong dalawa, napaka-smoke sa mo. Uy, Del, wait lang. Ikaw kasi! Kung ako lang hindi ako papayag dito ako mga anak, ano tingin nila sa atin, hayop? Tama na, titas. Wala na rin tayo magagawa eh. Hindi naman tayo papakinggan ng mga yan eh. Umihilap na yung tiyan ko. Kanina pa gustong lumabas ito, ano tingin nila sa atin, ha? Gusto ba nila, dito ako mga anak, ha? Hindi ako papayag na may mangyari sa anak natin, Marshall! Konting tiis na lang. Sige na, kayanin mo na yan. Alam kong kaya mo yan. Ay, miss, pwede na ba itong asawa ko? Ay, hintay-hintay lang po muna tayo. Ang dami nakapila sa delivery room. Pero kung nag-aapura kayo at may pera naman kayo, malayo po kayo lumipat ng ibang ospital. Tingnan mo, masasama pa yung galing ng tao. Sige na. Ikaw kasi! Bigay mo din sa isang pasyente, sabi ni Doc, painumin kagad ng gamot, ha? Sige po. Ay, yung bed na katabi, hindi ata na kayang mag-labor, nagkalat. Patulong ka din sa kasama. Sige po. Masyente sa ward 6, ang mawala. Kapit pa, nagsusuka. Nagbabantay, wala nag-aasikaso. Nakakasuya. Hindi mo naman kaano na, tapos yung dumi nila, nililinis mo. Alam mo, parte to ng trabaho natin, hindi ka dapat nagrereklamo. Tsaka yung mukha mo, dapat hindi nakasimangot. Umiti ka naman. Yung ngiting maayos. Natatakot sa mga pasyente niyan. Sige ka. Oh. Sige na. Smile. Miss, ano, wala pa ba? Miss, balikan na lang kita. May asikasuhin ako. Gumawa ka na ng paraan, umihilap na yung siyang ka. Umanap ka na ng doktor para awa mo na umihilap na yung siyang ka. Ayan. Yung kapatid ko mga anak na naman. Oo nga po, dokari ko. Ano yung kanila na yan? Pampito na po, maawa na. Anong pang-pito? Pang-siyam na yan, di ba na ako na ng dalawa? Di ba na ako na ng dalawa? Ang dami ko naman po tinatanong eh. Isang irian lang po ito, parang inutot ko lang. Ganun po ako mga anak doon. Relax lang. Betty. Ito mo nang masikaso kay nanay, tapos pagpalitin mo ng damit. Usapin mo na rin si doktora magpayo. Kung pwede siya muna Dalian yun, nurse, dalian Siya yun. sa kabila ha? Sige, Doc. Ay, Doc. Ay, Tony. Kuha mo ng damit na pampasyente. Tapos natin mo na rin ito, ha? Ano? Ano, dito i-deliver yung kapatid ko. Ay, oho. Habang hindi pa pumuputok ang panubigan, taste muna tayo, ha? O, kaya mo yan, Mrs. Ako, Ma'am Spitis! Tagal-tagal ko na nanganganak sa hospital na to. Ngayon lang nangyayari ko Ayusin sa mo, akin. pigilan mo muna. Lalabas na. False alarm lang, miss. Hindi wala ka nasabi. Sinabi ko naman kasi sa inyo, umuwi na muna kayo. Pag sigurado ka na, tsaka ka na lang bumalik. Alam mo, sa dami ng pasyente dito, imposibleng ma-accommodate ka. Teka, wala ka bang kasama? Alam mo, Mrs., sa dami ng emergency patients dito, imposibleng magkaroon ng assistant para sa inyo. Pakialam ko. Ano pa ba magagawa kung di maghintay, ba? Tsaka miss pa lang ako. Hintik na aman itong batang to. Papakita. Pa lumabas-labas para matapos na. Ganun ho ba? Sige ho, kung ako ho sa inyo, medyo tatabi lang ho ako ng konti kasi daanan ho ito eh. Baka ho mapano yung nasa tiyan nyo, pati na rin ho kayo. Sige ho.
Oh, napasugod ka. Baka dumito po muna ako, Lola. Na naman, kilala kita. Patulad ka rin ng nanay mo, layas. Susulpot at susulpot kung kailan lang gusto. Pag may problema, yun lang ang kakaalala. Nadisband po kami. Naghiwa-hiwalay na yung grupo. Daming bago, wala rin mangyayari. Kaya naman pala eh. Eh talaga namang walang mararating yung banda nyo. Wala ka kwenta-kwenta mga tinutugtog. Sakit sa tenga. Buti pang nanay mo, kahit sintunado. Ayun, maraming naguguyo. Lola naman. Wala na nga si Inay, naasawi pa rin. Pinatawad ko na siya. Buhay pa siya, ipinapag-Diyos ko na siya. Sana sumalangit nawa. Buntis ako. Hindi ko na malaman kung anong papel ko sa buhay niyo. Sangkaterba na ang problema ng tao sa mundo. Dinagdagan mo pa. Ewan ko kung makikita mo pa ang ama niyan. Kapareho mo rin yata yun eh. Walang laman ang bulsa, pati sikmura. Paano ka na yan? Paano mo bubuhayin yung anak mo? Wala, may konti naman ako naipon eh. Nangako naman sa akin yung mo ko. Kaya mag-alala. Itutuloy ko tong batang to. Balikan mo nga ako o hindi. May laman na yan. Ilang panahon lang, buo na. May pakiramdam. Mararamdaman niya kung anong uri ng ina meron siya. Wala na nagkawatak-watak yung grupo eh. Di na kami nakita nito, Per. Balita nga eh, sumali na sa ibang grupo. Ito ang address niya. Diyan pa rin siya nakatira. Sa Bulacan. Ito yung puntahan. Alam ba niya kalagayan mo? Siya ang una nakaalam. Alam naman niya kung saan niya ako pupuntahan eh. Nangako siya na hindi niya ako pababayaan. Pananagutan niya to. Pero ano? Baka may problema lang yung tao. Easy. O baka... Sige na. Pakisabi lang sa kanya kung ayaw magpakita, hindi ko ipipilit. Kaya kong buhayin ng batang ito mag-isa. Klase ka talaga. Stick mo. Kapag-wish ko na nga na isang babae. Meron ka pa isa. Bago. Maklase talaga yung si Mariel. Hindi ka titigilan niya, pre. Ako ba? Papatali ba ako doon? No way. Ano ba pala ako sa kanya? Pasugod ka dito. Ba't nandito ka pa? Eh, kanina pa ako nag-aantay dun. Ano naman? Kasi... Si Brian kasi...
problema daw sa girlfriend niya, so tinulungan ko lang. So, tuloy tayo? Go! Sorry na, ha? Sis, nasan ako kasi yung asawa ko? Taray ko! Aray! Sige ho. Dito na muna kayo kasi marami pa po kong asikasuhin eh. Dito ka lang, huwag mo akong iwan. Wala pa yung asawa ko. Sige na. Huwag kayo mag-alala, babalikan ko ho kayo. Pero mag-relax po muna kayo dito, Mrs. ha? Sige Babalikan mo ako, Opo, ha? babalik po ako. Miss, huwag kayong mainit pero may nabakanting kama sa loob. Namiligro kasi yung pasyente kaya napunta sa may ICU ward. Pwede ka doon mamaya pero ipapagamit ko lang muna sa may isang pasyente yung bagong panganak. Aalis naman na yung mamaya eh. Lapit na tayo. Diyan na. Miss, pasensya ka na, pero kasi hindi na nakauwi isang pasyente. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang muna ng mapapwestuhan mo, tapos hahanapin na lang kita bukas. Sige, salamat. Kung may kailangan ka lang, tawagin mo lang yung makasamahan ko. Tutulungan ka nila. Sige ha. Mrs., hindi ho dapat kayo masyadong nakikilos dahil sariwa pa ho yung sugat nyo, yung tahi nyo. Yung gamot nyo ho ba, naibili na? Opo. Nakainom na rin kayo. Hindi pa po eh. Kaya ganito na lang ha, monitor mo yung BP niya ha. Pag dumating yung gamot, painom mo na kagad ha. Salamat. Oh, nandito ka pa pala. Alam mo, dapat nagpapahinga ka na. Kaya kung anong mangyayari dyan sa batang dinadala nyo. Saan nga pala yung matandang kasama mo? Hindi pa dumadating. Hinahanap yung ama nito. At saka alam mo, kung pauuwiin mo pa ako, baka naman lalo may mangyari sa akin. Kung hindi man natuloy yung labor ko ngayon, baka naman bukas matuluyan na. Alam mo, kanina ko pa gustong itanong sa ito eh. Pero, sungit mo kasi. Sobrang pamilyar yung mukha mo. Kamukha mo yung isang vocalist na pinapanood namin lagi dun sa isang bar. Sobrang kamukha mo. Nakakaalo yun sobra. Galing mag-perform. Eto ba yung babae na kung maglagay ng borlolo, kala mo si Jolina. Yung parang kinakain yung boses. Yung mahiling magpaikot-ikot ng ulo. Tama, siya nga. Yung kahit kumakanta, nguya ng chewing gum. Tapos parang kabayo kasi padyak ng padyak. Nakakaalo yun sobra. Isa nakala mo nakadrugs na parang ewan. Sobrang high, grabe. Kala mo addict. Ulol, ako yon. Ikaw pala yun. Galing ha? Oo, ako yun. Cheap, oo. Pero hindi addict. Yung mga doktor palang katulad mo, no? Nagiging cheap din. Sige. Alis na ako. May pasyente pang naghihintay sa akin. O
Tony, may pasyente tayo. Nagkakablo. Suspect ni Onay. Sige. Ano ba? Bilisan niyo dyan! Ang daming pasyente sa labas nag-aantay! Edong, bilisan mo! Lumabas ka na dyan! Singat naman nun. Ay, nakakapagod bang maghapon. Hindi ka ba nahirapan kanina? Yung pasyente mo, itaba-taba, yung bigat-bigat. Buti na buhat mo, ha? Mabuti nga tinulungan mo ko eh. Kasi kung paano pa yun, konsensya ko na yun. Pag ganun, tawagin mo kami. Saan yung duty mo? Ibagay dito. Bola ka pa. Lansya ka na ba sa inyo? Oo, saan pa ba ako pupunta? Bahay at saka hospital lang naman ako eh. E di, samahan ka. Sus, tayo muna naman. Nagpanakayin ako pa nag-out dyan. Oh, asan ba anak mo? Nasa baba pa yun, nakikipito. 2 linggo na kami dito eh. Ha? Ilan taong ka na ba? Bata-bata mo pa. 14 lang ako. Siguro nung 12 o 13 anyos ka, naglulumandi ka na, no? Asan ba asawa mo? Wala na akong kasama. Ha? Ang patang ito. Excuse me. Yes, ma'am. Anong oras na? Mag-a-7 na po. Kaya nagde-deliver ng pagkain. Wala pa rin po ba kayo kasama? Wala pa rin eh. Ma'am, para sa mga pasyente nang na-admit ng pagkain. Pero, sige na, bigyan kita. Wait lang. Ito ah. Sige na, sagot ka na. Hindi na, baka magkulang ka pa eh. Sige na, baka magutom ka pa. Hindi na, salamat na lang. Ano talaga? Okay, sige. Pero sabihan mo lang kung gusto mo ha. Miss, pasensya na ngayon na kita nabalikan kasi yung isang pasyente, bumukas yung tahi kaya dumugo. Pero huwag kayong mag-alala. Maya-maya uwi na rin yan, ha? Sige, asikasuhin lang ako. Mrs. kawawa naman yung baby niya. Pasusuin niyo na. Ayoko, basta ayoko. Ay, Mrs. ang tigas na naman ako. Ay, Mrs. Susuin niyo na yung anak niyo. Ayoko nga. Kamusta yung pakiramdam mo? Sige, bukas na bukas, makakalabas ka na rin ha. Asawa mo, antayin mo na lang. Ay. Tony! Dok, Yung isang pasyente ko doon, kamusta? Dumating na ba yung pamilya? hindi pa nga po, Dok. Ano ba? Sige, alagaan mo yun ha. Maselan yung sitwasyon nun. Yung gamot, kailangan on time lahat. Ano pa balad? Sige, salamat, Tony. Dok, yung bed 8, nahirapan po huminga. Sige, tara. Oh, kinaya mo? Hindi ka nasuka? Ba't naman ako masusuka? Eh, kasama ko to sa trabaho ko, di ba? Eh, magkano lang ba sinusweldo natin dito? Kasi mga pasyente na yan, akala mo pa kung sino mag-utos. Araw-araw, padami ng padami. Pakunti naman ng pakunti mga nurses. Eh, paano nag-a-abroad na lang? Pati nga mga doktor, di ba? Mga ilan-ilan na lang. Alam mo, kung hindi lang ako ilang beses bumagsak sa ina-applyan ko, naku, malamang wala na ako dito. Ano naman, magsatsika ka ba naman dito? Eh, ang tawag na nga nila dito, baby factory. Paanakang bayan. Public maternity. Alam mo nga ikaw, mabuti ka pa nakatapos ka. Nurse ka. Sumutang ako, nursing aid lang ako. Pero kahit naman na ganun lang, masaya pa rin ako. Kasi kahit pa paano, kahit sa maliit na paraan lang, nakakatulong pa rin ako. Tama nga, oh. Wala ka ng oras sa sarili mo. Kusan nga kita.
Gulo-gulo ng buhok mo. Ba yan? Tsaga-tsaga mo. Salamat ha. Siguro, no, kung mayaman ka, magpapatayo ka ng ganito, no? Ay, sigurado. Patatayuan ka nila ng monumento. Alam mo, hindi mo kasi kailangan maging mayaman o magaling para makatulong ka. Hindi mo kailangan maging bayani para maging dakila ka. Yung mga tao kasi nangangailangan ng tulong at saka unawa kahit sa simpleng paraan lang. Ano lang, damayan mo lang sila. Malaking bagay na yun para sa kanila. Ay, pa kasi lumabas itong batang to eh. Oh! Oh! Nurse! Wala pa ba yung doktor? Wala, bakit ngayon lang kayo? Ay, naligaw ako. Nakarating ako sa Bulacan. Ginabi, walang masakyan. Ayun, nagpaumaga na ako. Nakita niyo po ba? Wala na sa address na nakasulat. Iba na nakatira. Sabi dun eh, baka nasa Paranaque na raw. Apo, asahan mo pa bang makita yun? O, kamusta ka na? Ito po, humila po yung tiyan ko kahapon eh. Pero ngayon, ewan ko. La, yung pera. Nakuha niyo ba? Wala akong nasingil sa pautang. Gipit ang mga tao. Itse naman eh. Sana pala hindi ko lang pinahiram ng konting naipon ko. Anong gagamitin ko ngayon? Libre naman dito eh. Donasyon lang pag normal delivery. Ngayon, kung may peligro, yun may bayad. Eh, paano nga po kung may peligro? Sus naman ako, huwag mo nang ipanalangin yun. Ano? O, kumain ka na nga. Ikaw la, kumain ka na ba? Oo, siyempre. Layo-layo na lang paghingang ko eh. Eh, tubig ko. Basta yan. Natatakot ako, Marshall. Baka mapano ang baby natin. Kausapin mo sila. Baka mamatay ang baby natin. Baka hindi na ako mag-anak eh. Dalawa na ang nawala sa atin. Ayoko na ba dito mawala? Ipil mo na yan. Magdasal na lang tayo. Hindi kukunin yung baby sa atin, ha? Kaya, hindi yan kukunin. Kasalanan nila to eh. Kasalanan nila to. Hindi sila marunong mag-anak. Walang diferensya ang baby ko. Walang diferensya ang baby natin. Walang mangyayari sa kanya masama, ha? Ricky, humilawan kayo. May birthday Pistol Syndrome ang baby niyo. Inagawa lang namin ng tamang medical procedure. Oh. Wala! Wala sa diferensya! Pag namatay yung anak ko, ipapakulong ko kayo! Idaniman ako kayo! Wala sa diferensya! May nahan kayo. Hoy! Nick! Tignan nyo nga, nagwawala ito. Baka mahirap. Asan? Talin nyo doon. Sino? Ikaw takot. Ilang buwan ka nang di nagpapakita, ilang linggo kang di nagpaparamdam. Bihira ka mag-text, bihira ka tumawag. Paano ba nalaman yung bagong number ko? Bakit? Umiiwas ka ba? Pinagtataguan mo ko? Hindi naman sa ganun, pero alam mo namang meron akong tinataka sa katraso, di ba? Tsaka Maril, alam ko kung saan ka nakatira. Kaya mabuti pa maghintay ka na lang. Maghintay. Maghintay saan? Sa wala. Sabihin mo lang kung ayaw mo na. Hindi naman ako nagmumukhang tanga.
regalo sa business niyo. Ay, nako! Nagagawin kami ng asawa ko nga. Dahil dyan eh. Ay, ingat naman po. Alam mo ba yung asawa niya? Mahilig sa ahas talaga, kaya inaano ko. Kasi yung lalaki, wala naman trabaho. Ay, Isyang. Ganda ng bracelet, oh. 300 lang, 2 gigs. Pigil naman to eh. Tapos naman, 300 na lang po. Gusto pa po ba tunay? Pera na lang. Kailangan ng mister ko. Pantubos ng lisensya niya, 1,000 lang. Oo, yun pala. Oo, sige. Mariel, 1,000, bigyan mo. Sige, alam mo na, ha? 5-6, ha? Sige, kailangan lang talaga eh. Sige. La? Tara na. Naniniwala ka ba dyan? Opo. Eh, sa dinami-dami ng tumataya dyan na tumaasa, makakadagdag ka pa. Malay nyo naman, La. Swerte itong nasa tiyan ko. Kung swerte yan, di dapat iniwan ng ama. Miss, kasi may nabakanteng katre dun sa kabila. Bilisan mo na, baka maunahan ka pa. Para naman mainat mo yung katawan mo. Sumakit na ba ulit? Hindi pa ulit eh. Ayaw na yata lumabas. Dahil alam niya, sakripisyo lang dadanasin niya. Lola, hindi ka na. May kama na daw. Sige miss, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka ha. Basta, nakaready na yung kama dun para sa'yo. Salamat ah. Salamat. Oh, ikaw rin, oh. Kaya. Hoy, Edel, hinahanap ka na ng supervisor. Ay, oo nga pala. Sige, punta na ako. Tony! Ikaw na muna bahala sa kanya. Dali mo siya dun sa kamang nabakante, ha? Sige po. Sige, siya nang bahala sa inyo, ha? Sige ho. O pagkatapos yung anak mo, ay nako, yung anak mo pinaglihan sa sama ng loob. Kaya lalaki yan na may sama ng loob, lagi na kasi mangot, parang ikaw. Ngumiti ka naman kasi paminsan-minsan. Pagkatapos ikaw, akala mo gandang-ganda yung batang niya, hindi. Kung inayos mo yung kilay mo, edi sana maganda rin yung batang yan. Kumaintindihan sa'yo. Oo. Ay, ano titingin mo dyan? Padodo ka ng maayos para yung anak mo lumaki. Hi! Hello! Hi! Ako si Didang, ha? Kakapanganak ko pa lang. Kapon ka pa? Ha? Buti di pa umilab yung tiyan mo, no? Hindi pa. Ay. Kabuanan na niya. Baka bukas sakali. Ako ang hirap-hirap mga anak. Piruin niyo po, panglima ko na to, ha? Panglima ko na ito at saka pa ako nahirapang mga anak. Ha? Ayun, nga, wala sa oras. Yung asawa ko, inihagis ako. Diyos ko. Hindi ko yun gusto. Eh, kasi itong mga to, hindi ko maintindihan. Aba, buti na lang nakakapit ako. Ay, pagkatapos, alam niyo po, pagkapanganak ko, yung ko na maga, hindi nakapaglabas ng gatas. Para bagang nagbara. Hoy, kaya ikaw, ha? Ay, naku, dapat kumakain ka ng masustansyang pagkain para hindi mo maranasan yung nararanasan ko. Tapos, Lola, hoy, meron doon sa dulo. Alam mo ko ilan yung tahi niya? 10! Nahihilang daw na.
Sabi ko naman sa'yo, babalikan ko ito. May nasa talaga ang problema. Di ba ito pabayaan? Dalang-dala na kasi ako sa'yo. Malay ko ba kung niloloko mo ako ulit? Nakita mo naman, di ba? Di mo inaasahan. Pinuntahan kita ngayon. Sige na, magkasama na tayo. Hindi kita iiwan. Kaya nang magiging junior ko. Ito na. Sorry na. Tinadaan. La, ba't gising pa kayo? Yung lalaki mo, wala akong tiwala dyan. La naman, nagka-problema lang yung tao. Kaya hindi siya nagpapakita, may iniiwasan siya. Hindi na niya kami iiwan. Mahal niya ako at ang dinadala ko. Naniwala ka naman? Ganyan ang nanay mo. Tanga. Masyadong nahulog sa tatay mo. Tapos ano nangyari? Iniwanan din siya. Ayan, kaleche-leche yung buhay niya. Huwag niyo naman ako itulad kay inay. Hindi ko dadanasin yun. Ang mas malaking takot ko, isilang ang batang to na walang dadat ng ama. Ewan ko sa'yo. Wala ka. Tandaan ka lang. Aray, teka, sumisita si baby. Tandaan ka lang Yata siya. paano si baby. Buti pa, kuha ko na muna to. Sige. Nakaalala? Isa pa. Mukhang tatagalan pa tayo dito. Mabuti pa. Bili mo tayo ng tubig, tapos balikan kita dito. Ito ko muna, ha? Sige. Salamat. Ay! Sorry po. Ano ba? Dahan-dahan ka naman! Mapapaanak naman ako sa'yo sa ginagawa mo na yan! Kahit mo pa nga na pero ang may hinahabol! Oh, Mrs., ba't nandito po kayo? Hinihintay ko pa yung asawa ko eh. Wala pa kaming pambayan. Baka may nakain lang po kayo. Inumin niyo na lang po yung gamot ng reseta ni doktora para makauwi na po kayo. Oo. Sige, salamat ha. Mukhang may hinahanap ka. Ah, nakita niyo po ba yung kasama ko, yung matangkad, na kulay blue na Yung malaking katawan, abay, muntik pa nga akong mabunggo kanina. Sabi ko nga sa kanya, baka mapaanak ako ng di oras. Hala yun, sumakay ng jeep at dali-daling, ewan ko ba, parang may mahabol at nahabol, ewan ko ba dyan. Alam mo, marami kasing ganyang klase ng lalaki. Yung pag nakuha na nila yung gusto nila sa isang babae, abay bigla nilang iiwan at iiwang nawiwindang ang isang babae. Ganyan ang mister ko. Hindi ko maintindihan. Pwede ba, Mrs.? Oh. Nagigit-git na ang apo ko. Di naman po. Sobrang likot niyo eh. Di naman, Lola. At saka isa pa, hindi kami interesado sa buhay niyo, ha? Pwede ba? Tigilan mo. Lola! Kayo na nga yung kinukwento ka ng taray-taray niyo ba? Oo, may katabigang pasyente. Baka mapaanak nang wala sa oras sa kadadakdak mo. Lola! Shh! Hospital to lang anakan. Kaya dapat lang manganak siya. Tapos yung mga ibang babae ito, gusto-gusto naman narinig yung kwento ko eh. Hindi ko maintindihan sa inyo. Kang maingay ka dito. Ayan na. Naku. Anak! Yung mga kalasa mo sa kaysa akin dito. Hoy! May mga anak na rin kami sa dito! Hoy! Sa mga anak na mula sa kama namin, bilisan po ninyo! Ayan
O ano? Ayan, sinasabi mo tiis-tiis. Tingnan mo yung tsura mo ngayon. Pawis-pawis. Ano yun naman gusto mong buhay? Tamo? Sarap magtiis, ano? Ganyan talaga meral ko. Pag wala kang ganito, liwanag ang buhay. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, ayusin mo yung buhay mo, mag-ambisyon ka kasi para hindi igitataka. Ano ba naman yan? Ako, Diyos ko! So, akala ko ba naputulan? Oo nga, naputulan nga. Eh, syempre, madidiskarte yung pinsan mo eh. Kita mo, nakikabit, nakuryente sa kapitbahay. Eh, nakakapaglaro. Bumalik ka na lang kasi sa mayaman natin. Hindi tayo maputulan ng kuryente. Sus, umasa ka pa. Eh, pwede nga mag-artista yan eh, kasi maganda. O kaya mag-bold. Hoy! Tantanan niyo nga ako. Kung kayong dalawa na lang kaya, ha? Bakit kami? Ba't di si nanay? Hoy, ba't naman ako sinali mo, ha? Eh, kung pwede nga lang ba ngayon, ginawa ko yan. Kaya lang, tatay niyang buntisin ako. Ayan, tapos ang balyena na ako. Iwanan ako. Pero alam mo, yung bata ako, kumabit din ako, ha? Mayaman. Pero, ginamit ko utak ko. Pagkakuha ko ng pera, may tip ako. Balang kinitang pakatawan ko nun. Sus, si nanay. Isay ka lang kasi, pero di ka naging sexy. Ikaw talaga hindi ko titigil ng pambabara sa akin, ha? Ikaw tigilan nyo na ngayon kalalaro. Wala tayong kinikita eh. Kasi kayo lang naglalaro. Mamaya, pakilo ko yan eh. Makakuha ko na yung sweldo ko mamaya, ibibigay ko na. Wag na. Yung utang mo kay Neneng, pinangutang ko na rin para makabayad ka. Yung ibibigay mo, dagdag na lang natin sa kuryente, panggasto sa bahay. Ano ba naman yan? Trabaho ka, pero utang-utang pa rin ako. Anong klase yung ginagawa mo? Hindi ka na nahihiya. Patrabaho ka, tapos ako nagkakanda utang-utang pa rin. Alam mo, nagtatrabaho mo lang gobyerno eh, pero wala ka rin naman napapala. Pera lang ba yung importante sa inyo? Sa panahon ngayon? Oo. Pera. Pera nagpapaikot sa mundo. Bakit? Papakain ka ng trabaho mo? Mama, kung titingala ka, mag-antay ka ng grasya, baka may malaglag pa. Pero sa trabaho mo, wala kang mapapala dyan. Gamitin mo yung utak mo eh. Diskarte lang naman eh. Hindi ka nakikinig sa akin, ang hirap sa'yo eh. Para sa kabutihan mo naman yun. Pag may nangyaring masama sa anak ko, mananagot kayo. Idedemanda ko kayo. Ipapakulong ko kayo. Isis, tuminahon kayo. Ginagawa namin lahat ng aming makakaya. Pagdasal na lang natin yung anak natin. Alam ko may awa yung Diyos. Hindi niya pababayaan yung anak natin. Lalaki? Ako ba, anak ko? Tapos pangatlong araw ka lang ngayon. Baka bukas sundoy na ako na asawa ko. O sige ho, dito na lang ho muna kayo. Konting tiis na lang. Excuse me po, pupwesto lang ho. Dito niyo ako ipupwesto? Opo, kasi wala lang ho talaga eh. Pasensya na ho kayo ha. Baka naman pwede mo kami nilipat ng ibang pwesto. Eh, sir, wala na po kasi talaga eh. Juicy pa kayo? Galing na nga kayo dun sa lapag. Nanggaling kayo dun sa hagdan. Tapos dito binibigyan kayo ng kama. Ayaw nyo. Gusto nyo waterbed? Kung gusto nyo ng waterbed, ay pumunta kayo dun sa St. Luke's. Kadami doon. Sis, tama na po yan. Oo nga naman, hindi mo naman kami. Kapapanganak ko ng asawa ko, isariwa pa sugat na. Bakit ako hindi ba ako kapapanganak lang? Eh paano kung daganan mo? Bakit ko naman tatagalan yan? Laka-laka na ng asawa mo, hindi naman yan, hindi naman baby. Eh puro ka naman sat-sat eh. Eh kung hindi ka lang babae, kanina pa kita binanatan eh. Kung di ka lang lalaki, at ang tal-tal mong lalaki, tatahiin ko yung bibig mo sa papasakan ko pa yan kung ano-ano dyan. Pasensya na ho talaga. Nurse! Ay! Tulungan naman kami oh. Iiwan na lang natin sa kabila. Tutulong mo. Ayan. Delikado lugar na dito. Mo, pati yung asawa mo nadadamay. Mrs. naman, tama na. Umalis na nga yung tao, diba? Ako na naman. Naiistorbo ko yung ibang pasyente. Edel, pasensya na. Bakante ba yan?
Oo, umalis na yung pasyenteng dapat dito. Pwede na siya dito. Ay, dito na kayo. Sandali. Sandali. Nakita mo yung kama? Pang-isahan lang yan. Pwede dyan 1.5. Hindi pwedeng 2.5 to 3. Mrs., relax. Anong Kailangan po magtsaga. Wala nang bakante. Ano walang bakante? Marami Sige na po, dito na po kayo. Tabi niya. Hindi kami Mrs., pwede sige na po, urong na po kayo. Masisira tong kama tapos hindi kami kasya dito. Mrs., relax. Doon ka. Dito ako. Doon ka. Dito, nandito yung dextrose eh. Itali mo yan doon. Sige na po. Sikip-sikip na nga. Hindi kayo magbalanse ng tao. Ano po nangyari? Tatay, dito muna po tayo sa tabi. Sit lang po. Kami na pong bahala sa asawa niyo. Eden, ano nangyari doon? Nay, namatay yung nanay ng bata. Ha? Ano kayo? Patay na. May infection daw kasi. Tony. Sinong doktor may hawak doon? Si Dr. Marquez po. Hanapin mo nga. O ano pa inaantay mo? Hanapin mo na. Mrs., kamusta ho kayo? Mabuti naman ho, Dok. Medyo nakakalakad na rin ho ako. Ganun ba? Di ba pwede na ho kayo umuwi? Yun na nga, Dok eh. Medyo namang problema kami kasi medyo malaki kailangan namin bayaran dito. Kailangan ko pa magagilap ng pera. Mr. Charity Hospital to. Wala kayong dapat bayaran. Pera na lang kung kailangan nyo mag-donate. O kaya naman may nagamit kayong bagay dito sa hospital na hindi kayo nag-provide. Ayun na nga ho, Dok. May higit 1,000 daw ho. Pera pa ang donasyon. Kaya nga, sasabihin yung charity to eh. Charge pala kayo dito. Salamat na lang ho kayo at nakaraos na ho kayo. Malusog ang baby nyo. Hindi na nga ho ako naningil ng serbisyo ko eh, dahil alam ko kung walang-wala kayo. Eh kung pati yan, sasagutin ko pa. Paano naman ho ako? Huwag na po, Dok. Eh, pagpasensya mo na lang kami. Nabigla lang din ako. Basta misis, huwag ho kayong bibili ng gatas sa labas. Huwag ho kayong mahihiyang maglabas ng dede kung kailangan magpasuso, ha? Tandaan niyo ho, ang gatas ng hayop ay para sa hayop lang. At ang gatas naman ng ina ay para sa baby ng ina, ha? Opo, Dok. Dok, ito na po yung record ng pasyente. Sige, susunod ako. Salamat. Ayos ka lang ba? Iiwan muna kita at kukuha ako ng gamit. Baka maningil na rin ako. Kung kulang, baka mangutang ako. May babayaran pa tayo dito eh. Ha? Oh, kunin mo to. Para may panggastos ka. Ha? Bahala ka na dito, ha? Kumusta pakiramdam mo? Hindi ka man magsalita. Alam ko kung ano nararamdaman mo. Hindi mo man sabihin. Alam ko kung anong sitwasyon mo. Maraming kaso ang kapares mo dito. Actually, dapat nga maging masaya ka eh. Dahil may bagong anghel sa buhay mo. Alam mo, nakita ko yung baby mo. Cute siya. Hindi mo kamukha. Siguro kamukha nung ama.
dapat may anak na rin ako. Nung aksidente kong nabuntis yung girlfriend ko. Handa na akong panagutan nun. Motor na ako nun eh, kabigay ni. Mahilig rin ako sa bata nun. Kaya lang, ayaw niya magpakasal. Hanggang sa nalaman ko na lang na pinilaglag niya na pala yung bata. Simula nun, hindi ko na siya nakita. At hanggang ngayon, masakit pa rin. Kung ano man ang namagitan sa inyo, kung sino man ang ama ng anak mo, may karapatan siya sa bata. At may malaki siyang pananagutan, hindi lang sa'yo, pati na rin sa bata. Basta nandito lang ako, ha? Handang tumulong. Konti na lang, mabubuo na nito yung pera niya para makapunta siya sa Dubai. Mas magandang trabaho naghihintay sa kanya doon. Pero pareho lang naman eh. Hospital aid. Oh, ano ta? Mas malaki ang sweldo. May oportunismo. Bala ko nga rin sumunod yun eh. Eh, dito kasi kapwa mo Pinoy yung pinagsisilbihan mo. Pero kapag dun ka naman, ang parang pinagsisilbihan mo, mga hindi mo kaano-ano. Tapos, nahiwalay ka pa sa pamilya mo. Pero para din naman sa pamilya na yun. Para sa magiging pamilya niya. Saka tama siya. Kung lahat ng tao aasa sa kanya dito, sigurado wala siyang pag-asa. Kailan kaya tayo magigising mga Pilipino, no? Dito kasi wala tayong pagkakaisa eh. Kung magtutulong-tulong lang sana tayo, walang mahiwalay sa mga pamilya nila. Okay ha? Kaya pala dalawa, wala yung pera sa poon. Kayong dalawa, sinasalisihan niyo ako. Pumasok ka kayong dalawa. Ha? Illegal na nga yung negosyo natin. Illegal pa pinaggagawa niyo dyan. Cham. Agi. Oo. Magaling. Sige, sige. Ano po? Ako, 20 pa, sa Sige, sabit mo pa. Oo. Yes, salisi pa, salisi. Kapabuntis ka dyan. Alis lang. Kamu din na to. Cham naman, ganun ba talaga kasamahan tingin mo sa akin? Wala pa na, 20. Excuse me po. Sige na, wag ka na magpaalam. Sige na. Pasensya ka na. Bakit? Kala mo hindi ko alam kung anong gusto niyan sa'yo? Yak pa lang na kanina tangali lang. Yun lang ang gusto niya. At ikaw naman, alam ko, di ba? Ibibigay mo. Ay, gwapo. Maganda ang uniforme. Pero ano, gutom ka dyan. Utak mo gamitin mo. Tsaka huwag kayo mag-alala. Kung ano man ho yung obligasyon ko sa inyo, hindi ko naman ho kakalimutan. Na, sumagot pa. Ano mga lalaban mo? Sigulay mo yung mga puti sa decolor, ah. Tapos marami ka pang mga kortinang isusunod, oh. Lahat yan, baklasin mo, ha? Bilis-bilisan mo. Lagi mo pang nakakula dun. Opo. Sino to? Sa akin na yan! Sa akin na mo! Sa akin yan! Hindi, sa akin yan. Akin na to! Hindi, sa akin yan, oy! Iba't ibang mukha ng buhay. Mga bagong silang na sanggol
na nagsisimulang tahakin ang mundong ito. Ilang panahon lang, sila naman ang lilikha ng buhay. Kung ano man ang magiging kapalaran ng bawat isa sa kanila, ito'y nakasalalay sa magulang na magpapalaki sa kanila. O, tingnan mo nga, sino mas mataba sa akin? Mas mataba ka. O, ano timbang mo? Ako, 125.2. Ay, sorry, 110 lang ako. Wow! 110! Yung braso mo. Ang ingay-ingay mo, ikaw ang pinakamaingay dito sa ward eh. Maingay? Parating mo lang, paano mo nalaman ko yung pinakamaingay? Ate, bago panganak po yung misis ko. Bakit palagay mo sa akin, di bagong panganak? Nung mapano po eh. Paano, paano? Huwag mo nang kausapin yan, elepante yan. Oh, elepante! Mukha kang babaho! Babaho! Kung ako babaho, ikaw bura! Mrs., ingatan niyo po yung dextrose niyo. Para hindi po natatanggal. Huwag po kayo masyadong malikot para hindi po tayo kabit ng kabit, ha? Sige po, thank you. Miss? Miss, kukunin ko lang ho muna yung baby ninyo para mapa-physical exam ko at saka mapatimbang ko muna sa doktor. Okay lang ho ba, Miss? Miss, okay lang ho ba kayo? Kailangan ko na ho kunin yung baby ninyo, Miss, ha? Tandaan lang po, ma'am. Yo. Dito po, ma'am. Mrs., dito na po muna siya. Dito lang po kasi may bakante. Bro, ang ganda-ganda na ng pwesto namin doon kanina eh. Nalipat pa kami rito. Yung unang pwesto po kasi, may nakapwesto na po. Utos po kasi ni Doc. Sunod-sunod na nga yung nanganganak. Kulang pa sa gamit. Pasensya na po, sir. Sige po, ma'am. Mas, bila akong makain at saka mainom ha. Iwan ko muna tong bag dito na. Bata ka pa. Panganay mo ba? Ako, nakapanghuli ko. Dalawa na ang nawala eh. Tapos yung isa, namimiligro pa ngayon. Sakit mawala ng anak. Sabihin mo, wala pang isip yan. Sabihin mo, wala pang ulirat yan. Ang hirap tanggapin. Buhay yun eh. Tugo at laman mo. Kasama sa mga pangarap mo. Tapos, wala na nang mawawala. Alam mo, kung mabuti yung lagay ng anak mo, swerte ka. Kaya buhayin mo. Alagaan mo. Lakihin mo. Ibigay mo yung nararapat sa kanya. Kasi siya ang magiging buhay mo.
bang ilabas yung anak ko? Naisettle nyo na ho ba lahat ng bills nyo? Hindi pa ho. Mrs., may mga proseso ho kasi tayong kailangan sundin dito. Kailangan ho muna, mabayaran nyo lahat yun. Anong proseso pinagsasabi nyo? Magbabayad naman ho ako Kaya ako dinudugo dito sa hospital na to dahil sa mga problema pinagsasabi nyo dyan. Ate, baka may rigla ka lang. Ano? Oo. Regla pinagsasabi Dugo na yung baka rigla mo lang yan. Kapapanganak ko lang nangihialam, ha? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Ha? Ayan na naman ho kayo eh. Miss, Doc! Doc, ano ba to? Mrs. Doc, pakiawat naman oh. Ikaw nang bahala rito. Dok, yung kapatid ko dinudugo na naman. Sige, halika na. Oh, Baril, nanganak ka na pala. Gusto na. Nagmamakaawa ako sa inyo. Sabihin niyo sa akin kung nasan si Topper. Kailangan ko siyang makita. Mariel, binigay ko na sa'yo address. Kung wala dun yun, baka nag-abroad na. Sinungaling. Pinagtatakpan niyo siya. Bakit ba hindi niyo nasabihin sa akin kung nasan siya? Sorry, Mariel. Hindi namin alam. Nagre-rehearse kami, pwede ba? Ba't hindi pa natin sabihin ang totoo? Sige, ikaw. Bahala ka kay Topper. Sagot mo yan. Naawa kasi ako sa'yo eh. Alam ko mga atraso ni Topper. Naalala mo ba yung tinugtugan natin sa Paranaque na party? Doon na siya nakatira. Anak ng may-ari noon ang kinakasama niya.
Bart, basta ingatan mo yan, ha? Eh, gibig lang kami ng barkada. Umuwi ka kaagad bukas ang flight natin. Oo, kailangan ko na talaga mag-participate dito sa kanila. Bro, tara na. Ingatan mo yan, ha? Let's go. Ito, Mariel, anong ginagawa mo dito? Siya naman ba rin papahamak mo pa ako? Tantado ka? Ikaw pa nang tumimbre sa kanya? Hayop ka, demonyo! Sinira mo buhay ko! Pwede pa, Mariel. Ayoko na sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan yun? May iba na ako, Mariel. Ipapamukha ko muna sa'yo kung anong ginawa mo sa akin. If ka! Kulit mo talaga, no? Hindi ka nga dito. Pare, wag! Ano yun? Bukabang sila dito. Tawon mo! Tawon mo ako! Hindi ba ako titigilan? Tigil mo na yan! Makialam dito. Tawon mo ako sabi! Mariel, anong ginawa mo? Patay mo ba ako? Ha? Ano mo gawin, ha? Pare! Ito! Bitawan niyo siya! Babae na pala papa ko! Super! Christopher! Uy, tigil! Tawag ka ambulansya! Tawag ka na, dali! Ang sakripisyo ng ina sa anak ay walang katumbas. Ibibigay niya ang kanyang sariling buhay para siya mabuhay. Maswerte ang mga sanggol na may inang magpapalakas sa kanila. Di paris ko na walang nagpalaking sariling ina. Ngayon ko naramdaman na may termino ang bawat malasakit at paghihirap. Dahil kapag inabuso ang lahat ng iyong sakripisyo, natututo din pala ang tao. Lalayasan mo na ako ngayon? Malakas na loob mo ngayon, ha? Kaya mo na akong layasan para may sungay ka na! Hindi ako naglalayas, Chang. May matino akong isip, buo ang prinsipyo at may sariling Bakit? Bakit ba hinihingi kita ng pambayad dito sa bahay pag gastos? Ha? Karapatan ko yun dahil dito ka nakatira! Oo, Chang, karapatan niyo yun. Pero halos wala na kayo itira sa akin eh. Kulang na lang pati yung kinakain ko, kunin niyo na rin sa akin. Aba! Sinusumpat mo sa akin yan? Bakit? Ikaw! Nalilimutan mo na ba? Ha? Sino ba nag-alaga sa'yo? Sino nagpalaki sa'yo? Di ba ako? Kulang na lang sa akin ka lumabas eh! Tanong ko sa inyo, Chang. Nung mamatay ang nanay ko, pinatikim niyo ba sa akin ang gatas niyo? Pinatikim niyo ba sa akin ang gatas niyo kaya ako buhay ngayon? Buo at may halaga sa ibang tao? Siguro hindi, Chang. Dahil kung ginawa niyo yun, hindi niyo ako tatatuhin ng ganito. Ang gatas ay buhay. Paglabas pa lang ng sanggol mula sa tiyan ng ina, hindi pa sapat ang kanyang pagkatao. Nagiging buo lang ito kapag ipinadama ng isang ina ang kanyang pagmamahal, pagkalinga, at seguridad para pagtibayin ang kanyang pagiging isang ganap na tao. Isa ako sa mga bagong isinilang noon na hindi nakadama ng pagmamahal ng isang tunay na ina. Pinagkaitan ng karapatang mabuhay ng normal at lumaki ng tama. Subalit, ginabayan ng Panginoon para lumaking isang mabuting tao para magpahalaga sa iba. Ay, mabuti naman. Natuto ka na. Simula ngayon, sarili mo na isipin mo ngayon. Bayaan mo na sila. Eh, saan ka na ngayon? May nahanap ako na maliit na apartment. Buti nga pumayag yung may-ari na hindi mo na ako singilin ng isang buwan. Parang ako nagsisimula ulit eh. Oo nga pala.
Lasinin ni Tony. Talaga? Matutuloy ka na sa Dubai? Ayoko sana, kaya lang, marami yung maasa eh. Alam mo, naiintindihan ka naman namin. Kasi lahat naman tayo, iba-iba yung direksyon na pupuntahan natin. Sana lang, di ba, sa bawat nating patutunguhan, marating natin na maayos. Ano kayo dyan? May emergency sa warda! Kilos na, ano? Sige, tara. Sige po. Basta kumain ka mabuti ha, tapos higupin mo na yung sabaw dito. Hindi mo, mamaya nakatabigyan ng laman. Basta makigup ka muna ng mainit na sabaw. Parang yung kalusugan mo medyo bumalik. Miss, nasaan yung pasyente dyan? Yung pasyente dyan, Lola, kahapon pa umuwi. Pagkakalam namin, yung gamit hindi pa rin yata nadala. Bakit umalis? Hindi uuwi yun eh. Kahapon pa nga po siya hinahanap ng mga nurse eh. Kasi kailangan pa susunod ng bata. Kaso umalis na siya. Ano po pagbiyahe? Saan tayo? Ano daw po yung nangyari? Ha? Wawa Ano naman nangyari? ito yung baby. Ha? Ano nangyari? May namatay daw na bata. Ha? Siguro pinabayaan ng nanay kaya namatay. O ano yung ina? Yung bata, dito ha? Matagal na problema yun. Balik na nga kayo. Kayo talaga. Pinatay niyo ang anak ko! Wala nang anak ko dahil kasalanan niyo! Pinatay niyo ang anak ko! Walang iya kayo dahil sa inyo namatay na yung anak ko! Pinabayaan niyo anak namin. Dahil sa kapabayaan niyo. Kaya namatay anak namin! Yung sisinigaw kami mga doktor, kayo mga magulang, may mga kapabayaan din kayo. Dito na kayo! Ano ginagawa niyo rito? Magsigalis na kayo! Bakit wala yung anak ko? Ipapakulong ko kayo! Ipapakulong ko kayo! Ipapakulong ko kayo! Papabigayin niya na pagkatapos ito.
tayo ngayon sa liwasang baghari at idinadaos ang sabay-sabay sumuso sa ina movement para ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang may pagkakaisa at pinapahalagaan ang gatas ng ina. Nandito po ngayon si Idel Magpayo. Hi, Miss Adele. Hello po. Mahalaga po kasi sa bawat sanggol mula pagsilang hanggang 6 na buwan ang gatas ng kanyang ina. Bukod po sa nabibigyan ng proteksyon ng bawat sanggol mula sa mga sakit at saka mga brain development, ang importante po dyan, napatunayan din po natin na nakakapagpababa po ito ng type 2 diabetes, breast at ovarian cancer, postpartum depression po sa mga nanay, at higit sa lahat po, napapahalagahan po nila ang kanilang mga anak, napaparamdam po sa kanila ang napakainit na pagmamahal na walang katumbas po yan. Ay, Miss! Salamat po. Salamat po. Thank you po. Hi! Hello! Ito po. Uy, sus! Pogi yan eh. Pagdating na si Papa ha, bibilhan ka niya ng toys. Gusto mo ba yun? Papa, gutom ka na ba? Hindi pa? Ayaw ni Papa na kasimangot ha, smile na. Smile! Ay, hi! Ano? Tara na? Tara, tumawag na rin si Adele. Pinapapunta na tayo. Ganda ng asawa ko ngayon. Wow Sundan na natin ito mga ito. Uy, ano ka ba? Ha, tingilan mo ako Tingilan mo ako. May RH bill na, remember? Ay, nako. Tumigil ka. Halika na. Halika na. No, tinan mo pati si baby, oh. Si Sasha, ayaw ni Sasha. Halika na. Awit mo inay, muli kong narinig. Muling bumabalik ang ala at tinig. Nung munti pang bata, sa'yo'y nakikinig. Sa awit Oy! Ay, anong ginagawa mo dito? Hindi ka tumuloy? Hindi na eh. Hindi na rin ako umalis. Saka hindi na ako sumunod kay na Tony. Naisip ko kasi yung sinabi mo noon na mas masarap magtrabaho dito dahil ito, nagsisilbihan mo yung kapwa mo Pilipino. Saka lahat naman ng kabutihan, may kabayaran. pagbibigay at pagmamalasakit. Kapag sinubukan mong turuan ng taong lumangoy, matututo siyang sumagip. At pag may sinagip kang tao, meron kang isalba na buhay. At yung sinalba mo, pwede rin magligtas sa iba. At kapag naglimas ka, may nakakain kang iba. At pag may napatawa ka, meron ka na pasaya. Ito. Pwede mo ba akong tulungan? Oo ba? Basta mapapasaya kita. Oo naman. Tara. Okay. Awit mo inay, muli kong narinig. Muling bumabalik ang ala mo tinig. Lumipas man ang oras at panahon. Ang pag-ibig mo, inay, mula noon hanggang ngayon. Sa piling mo, inay, langit na darama. Mga ngiti
Sana bata pa hanggang